Palawakin ang kaalaman sa pagninegosyo at pangangalakal ay dapat matutunan habang bata pa. Paunlarin ang mga natutunan batay sa karanasan at pag-aaral. Ang pagiging young entrepreneur ay malaki ang maitutulong sa pagsulong ng buhay sa usapin ng pagpapaunlad ng pananalapi. Maraming iba't ibang paraan, subalit kailangan ang mahusay at madiskarte upang hindi mabigo sa mga inaasahan. Isipin ang kinabukasan at sa mga plano at pangarap mo. Dito nakasalalay ang iyong tagumpay, ngunit dapat ding maingat at mapagmahal sa mga ginagawa na may kinalaman sa pagnenegosyo at pakikipagkalakalan. Marapat na paunlarin ang sarili sa usaping ito sa pamamagitan ng pag-aaral at pagtuklas. Dahil tayo ay nasa modern age na, marapat lamang na maipakita na kaya nating makipagsabayan sa mga karatig bansa ukol dito. Kailangang malaman at mabatid ang kaibahan ng estratehiya at pagpaplano tungkol sa pananalapi. Isang magandang araw po sa lahat ng mga kabataan sa lalawigan ng Palawan, lalong-lalo na ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at syempre dito din sa lungsod ng Puerto Princesa. Magandang araw, Ma'am Liza. Magandang araw, Sir Hector and Magandang Ma'am araw Leonor. ay Ma'am Leonor. Magandang araw, Sir Si Ma'am Hector Leonor, and this Ma'am is your Liza. first time na Yes. makakasama ka namin dito sa Youth Development Session. At si Ma'am Lisa naman ay, ito yun na yung kanyang last recording. Dahil si Ma'am Lisa ay magbabago na o mag-iiba na ng landas sa kanyang paglalakbay, sa kanyang karera sa buhay. Yes. O, ayan Ma'am Lisa, mamimiss ka namin. And of Yes. course, Mamimiss ko sila. oo. Mamimiss ko kayo, guys. At saka hangad namin ang tagumpay mo doon sa kabila. Kung dati-rati nasa Kalinga ka, ngayon palipat ka ng Kalusugan, Kalinga pa rin. Yes. So, kasi naniniwala tayo sa ating tagline, Tagline na bawat buhay Buhay ay ay mahalaga. Ayan. So, sana nga magtagumpay ka. At nauna ka lang. sunod ka na Maaring bukas. susunod kami bukas. Sa makalawa, sa sunod linggo ka. Linggo. Okay, char lang yun. Okay, Ma'am Lisa, thank you so much na nakasama ka namin ng mahabang panahon. At baunin mo ang aming mga panalangin na sana maging matagumpay ka kasama ng iyong pamilya doon sa Yes. panibagong Career. trabaho mo. Oo. Magkikita pa rin naman tayo. Pwede ka pa rin naming imbitahan dito sa telebisyon Yes. para maging guest speaker na natin siya, Wow, Ma'am guest Leonor. speaker na Oo. talaga. So, talagang ganon, may aalis, may dumarating. dumarating. So, ikaw na Yeah. yung kapalit, Ma'am Hindi Leonor. rin basta-bastang i-give up, Sir Hector, yung 11 years in service, no? So, Yes. sobrang napamahal na rin po ako sa departamentong ito. But then, yun nga, sabi mo, for our professional growth and development, Yes. so, kailangan po natin Sa importante umalis yun. pansamantala. Dito lang naman ako sa kabilang lang din, kanto ng Santa Monica. Oo. Kaya ka namin pasyalan doon. Yes. Oo. Okay, At so... pwede mo rin naman kaming balikan. Diyan lang naman kami sa may City Hall. Pwede ka rin, Opo. kung malayo-layo, gusto mo doon din sa Pardeco, sa Suwati. Yeah. Okay? Pag namimiss mo kami. But anyway, may Facebook naman. Updated naman kami. Magiging updated naman kami sa mga nangyayari sa buhay mo. Remember? Yes. Okay. Remember Okay. always. Okay. Ma'am Lisa, maraming salamat, no? At sa ilalim ng kagawarang kagalingang panlipunan at pagpapaunlad. Thank you so much. Thank you At so much din. ilang taon ka na nga sa Pantawid? 11 years and 3 months. oo. Wow. More than a decade. Yeah, yes. isang dekada. Pero syempre, ganun talaga. But anyway, God bless you. Thank Okay. you. So, batiin muna natin, Ma'am Lisa, ang Northern Palawan. Yes. So, atin pong binabate ang ating mga kabataan at syempre ang ating mga magulang na walang sawang sumusuporta sa ating mga anak from bayan ng El Nido. Magandang buhay! Taytay, San Vicente, Rojas, Araceli, Dumaran at Cagayan Silio. Yes, Ma'am Leonor, sa southern part naman ng Palawan. At syempre,
syempre, batiin na naman po natin ang southern part ng Palawan. Nangunguna dyan ay ang Balabac, Batarasa, Quezon, Rizal, Sofronio Española, Brox Point, Nara, at Aborlan. Wow. Ayan. At syempre, yung mga nasa bayan ng Coron, ang aking pinanggalingan. Noong ako'y nagsimula sa Pantawid. Hello, mga taga-Coron. At syempre, sa bayan ng Culyon, sa isla ng Culyon ng Maganda. Busuanga at Linapakan. Ingat po kayong lagi dyan. And of course, ang aking paboritong pinanggalingan ng aking tatay, Kuyo. Yeah, ang aking bayan. Ang bayan at magandang isla ng Kuyo. Very, ano yan? No? Familiar sa Palawan. Famous. Famous. Ba, At ano, saka, the- town. Mm-mm. Anong tawag doon? Yung skateboard capital, Yes. no? At saka Purongitan Festival. Festival. Nakatatapos lang noong August. Talagang, wow, very Tama. historical ang church dyan, Ma'am Lisa, sa bayan ng Napungitan Puyo. ka rin ba, Sir Yeah. Hector? Hindi ka pwede makapagsimba kapag wala kang pungit. Uling na hindi matanggal-tanggal. Alam, hahabulin Diba? ka right after. Hahabulin ka, diba? Pero masaya. Yun. Masayang nakaka-excite ang ganun. Ayun, kumusta po mga taga-bayan ng Kuyo? And of course, Agutaya at Magsaysay na aking narating na at napagsilbihan na rin nung ako'y nasa NGO pa ang Magsaysay. Ang Agutaya, ganun din. And of course, ang Kalayaan na lang hindi natin Oh. nararating. At Pero mararating. ingat po kayo, ha? Mga taga-Kalayaan. Kalayaan. Yan. Sa tingin ko, mararating ko na siya, Sir Heck. Oo, malapit na. Pag nakarating ka, magdala ka ng Oo. ng Ng- remembrance galing Kalayaan. Ano ba ang meron doon, Sir Heck? Hanapin mo at tuklasin mo kung anong meron sa Kalayaan. Okay, so sige. Good luck for me. Malay mo, Antayin- karating kami ni Leonor doon. Tama. Oo, sakay ang aming lunday. Lunday. Ayan. But anyway, ingat po mga taga-Kalayaan. Ingat po lahat ng mga beneficiaryo namin, mga kabataan, at yung mga magulang. Ingat po laging-laging dahil meron laging bagyo na Yes, dumarating. lagi tayong, So, kapag mag-ingat buwan po ng tayong lahat. Berber man, Sir Hector, no, ang daming mga bagyo na dumarating at talagang hindi lang sila basta-basta na bagyo, talagang malalakas na bagyo, no? Yes. At nagkokos siya ng mga baha, ganon sa ating area. Yes, Ma'am Leonor. So, Kaya nga 'di ba sa loob ng isang taon meron daw bagyo na pumapasok na nasa 21. Wow. So, parang ano na Ay, yun. hindi ako napawawa ko, no, pero alam mo sa isang taon may pumapasok ng pinakamalakas. Mm. Meron. At sa tingin ko, isa din yon sa mga dahilan kung bakit nagiging resilient tayong mga Pilipino Yes. sa mga bagyo. Oo. Unos, hindi lang sa buhay na dumarating sa atin, kung hindi, yung talagang physical na naranasan natin at kung paano tayo bumangon, no, sa kabila ng ating mga naranasang kahirapan. Yeah. At ang mga yon ay connected dito sa ating topic, no? Yes, sa oo. YDS. Kung Ma'am paano Leonor, ka kapag maging panahon ng handa. bagyo, nauubusan tayo ng Ubusan pera. tayo ng pera, pati damit. Mm-mm. Oo. Hindi makalabas si Hindi Ma'am makalaba. Leonor. Oo. Opo. Tapos magastos sa sabon. Kasi maraming labahan. Natambak Yun, na ang natambak. labahan. Yes. But anyway, ganun talaga. Tayo nga taga DSWD, kahit may bagyo, may Oo, trabaho. Hindi on tayo the pwede go. magpahinga. Kasi Yes. tayo kailangan ng kapwa natin. Sabi nga, Tama. bawat buhay mahalaga sa DSWD. Yes. Ayan. Mga kabataan, asahan po ninyo ang aming serbisyong may pagmamahal at malasakit sapagkat kami po ay patuloy na naniniwala Kabataan Pag-asa ka. ng bayan. Isang magandang araw po sa lahat. Ayan, nandito na naman po tayo para sa pagpapatuloy na ating Youth Development Session. Magandang araw, Ma'am Lisa and Ma'am Magandang Leonor. araw, Sir Hector Ayan, Manila. alam mo Ma'am Lisa, napakahalagang paksang pag-uusapan natin Yes. ngayon. At napapanahon. Napapanahon Yes. talaga, Sir Heck. Mukhang hindi pa natin nasisimulan. Parang may tama ka na. Yes. At Ma'am Lisa, Okay. alam ko relate ka dito. Yes, correct ka Bakit? dyan. Kasi kailangan mo to ngayon. Tama. Perfect talaga. Ayan, no? oo. Actually, ang usaping ito ay napag-usapan na, Ma'am Yes. Leonor, nung tayo Natalakay nagkaroon na ng Youth natin. Development Session sa San Miguel National High School Yes. na dinaluhan naman ng mga kabataang for peace na talagang aktibo namang nakilahok ng Yes. panahon na yan. Oo. Kumbaga, Ma'am Lisa, napakabata pa nila pero alam nila Magagaling sila. kung ano yung mahalagang bagay
na kailangang sinupi ng Sinupi, tao sa yes. panahon na to. Di Tama ba, Ma'am ka. Lisa? Tanong Kasi- ko, Ma'am Lisa, pwede magtanong? Yes, Sir Hector. Sabi no? natin, ang pag-iipon daw ba ng pera ay mahalaga lamang kapag may bibilhin ka? Ay, syempre, Sir Hector, hindi. No, ang pag-iipon ng pera ay dapat mayroon ka talagang pinaglalaanan. What if mayroon tayong emergency? Di naman natin gusto, 'di ba, na may magkasakit sa Yes. pamilya Yes. natin. So saan tayo kukuha ng ating panggastos, Panggastos. no, pagdating sa mga bagay na Oh, yun. ang tanong So, naman, I Ma'am think- Leonor, ikaw may naipon ka na ba? Kunti. Pero kahit paano, wala man tayong naipon, may investment Meron, tayo. yes, merong Di ba? Meron investment. tayong nabibiling mga medyo mga very expensive. Oh, and cellphone, valuable. And di ba? syempre, kailangan ng pamilya talaga. Yung needs talaga din ng pamilya. Yes. Dalawa kasi di ba? Needs May and needs ka, wants. may May desire want. ka. Yeah, Yes. yung O wants, mismo. di ba? Yan. Yes. So, tanong din, Ma'am Leonor, ang Yes. pagkakaroon ng plano sa pananalapi ay nangangahulugan lamang na dapat kong subaybayan ang aking mga ipon? Siyempre, hindi Sir Hector. Kailangan meron kang record. O, dapat tinatala mo siya kung ano yung pinagkakagastusan mo. Wow. Kasi syempre, baka lang mamaya, may, lahat yung pera mo nasa bulsa. So, niyaya ka Palagi ngayon. ko, Ma'am Lisa, ikaw to nagre-record siguro to. Oh, Alam ko kasi ang nanay nagre-record yan Tama eh. ka dyan, Sir Heck. Hindi lang yung pagre-record ng mga gastusin. Nire-record ko rin yung binibigay ng asawa ko sa akin. Ay, very Para good pag yun. binilangan niya ako, meron ako may Yes. papakita. 'Di ba? Oo. Parang yung mga bata din, kapag merong binigay ang magulang, Nabaon. nagbibigay din sila. Nagre-record din sila kasi meron silang pinagkakagastusan. Kasi pag tinanong ka ng parents mo, saan mo ginamit? Tama. 'Di ba? Tama Yes, ba? at may mga batang kapag binigyan mo, hindi nila inuubos lahat ng binigay Baon mo. nila. Yes, 'Di ba? Ibig sabihin, sinisinop din nila yung mga tira-tira at Inaalkansya iniipon. nila. Ano din 'yon? Parang nire-record din sila na ito binigay ni nanay ko nung isang araw, ito kahapon. So, bata pa lang silang marunong Marunong na na sila. sila. So, yun no. So, tanong pa rin, ang pagkakaroon ba, Ma'am Lisa, ng business plan ay makakatulong sa atin na magsimula ng negosyo? Yes, tama po yan siya. Kasi syempre, pagpaplanong pagninegosyo nga po eh. So, kailangan talaga siya, yun nga ang sinasabi dito na ang pinaka mahirap na simula ay kung paano ka magsisimula. Yes. Yes. Yun, so kailangan po ng plano. Yes. Diba? Ang hirap din minsan, no? Mahirap Nakaplano ka, pero minsan, Ma'am Lisa, yung Hindi. plano mo, hindi natutuloy. Oo, Bakit? no. Kasi mayroon kang agarang pagkakagastusan. Yes. Tama. Minsan parang, darating halimbawa yung, Unexpected. halimbawa darating yung bonus natin. Oh, Di ba? parang may ano, plano ka na. Parang may plano ka na, Sir Tapos Heck. pagdating ng bonus, Anong biglang nangyari? nawala ang plano. Sira Sana ang all na lang sa plano. mga bonus, no? Iba Malapit lang. na ang Berber November. Yan. So, congratulations na Nako. lang sa mga parents na may Correct. bonus dyan. So, ako, tanungin kita, Ma'am Leonor, Yes. meron ka bang bahagi na pananalapi sa iyong pamilya? Siyempre, meron. Siyempre, pag may pera, Kailangan talaga, binabudget natin. Tumutulong tayo doon kung paano magtipid at Wow. kung ano-ano ang mga bibilhin, anong i-priority. Oo. Yon, mga ganon. At saka Kaya kailangan bukod doon, bahagi ka. Dapat nagtutulungan ang bawat pamilya sa usapin ng Yes. pananalapi. Kasi- Dapat lagi kang may bahagi. Oo, dapat. Lalo sa bahay, hindi lang doon sa nanay-tatay, dapat meron din yung mga anak na bahagi. Mhm. 'Di ba? Halimbawa, binigyan ka ng baon. Dapat ikaw na anak, dahil hindi mo naman siya kailangan, kung ano lang yung kailangan mo dun sa school, yun lang bibilhin mo. So, isi-save mo na yung mga natitira. Yes. Para sa susunod na mga araw, kung walang pera yung parents mo, 'di ba? Meron ka pang gagamitin. Very good. That's good idea. Ah. Okay. So, importante ba habang maaga ay mag-ipon ng pera, Ma'am Lisa? Oh, opo. Importante po talaga yun, no? Bakit? Kasi nga, the more na maagap, yung sabi nga nila daig ng Masika. maagap. Maagap. Maagap, masikap. Ang masipag. masipag. Ang masipag, di ba? So, nakakapag-ipon po tayo kasi nga, mas mayroon tayong chance na ma-save ang pera natin, no? Mga baon ng mga bata. Yun. So, hopefully, sa mga kabataan na nanonood ngayon, no, meron silang mapulot na Yes. aral, no?
sa At ating dapat pag-uusapan. alam naman nila na ito kaya lang kailangan nating ma-refresh sa kanila. Dapat Oo. ma-recall nila ang kahalagahan ng pananalapi habang bata pa sila. Yes. Kasi Tama. ang alam lang ng ibang kabataan, pera ko to, binigay sa akin to, kailangan kong gastusin. Oo, akin Pero na to. dapat malaman nila at matutunan nila kung paano ang pag-save ng pera. Yes. Kasi kagaya sa mga emergency cases, 'di ba? Mm-mm. Nakakatulong 'yun. Yun nga yung parang yung sa kalagayan, Sir Hector, no, Ma'am Leonor, na Yes. halimbawa, tayo kasing mga anak tayo noon nung hindi pa tayo nagkakapamilya, naranasan din natin na binigyan tayo ng magulang ng pera. Kaya lang hindi natin nakikita yung sakripisyo nila doon sa pera na binigay nila sa atin. Yes. Hindi Na-realize natin lang na-realize. natin yun nung tayo naman, yung sa kalagayan nila, na tayo naman yung nagtatrabaho. Kumbaga, bago natin napapahalagahan ng isang bagay kapag tayo naman yung doon sa sitwasyon na nagpo-provide Yes. ng pangangailangan. Naramdam na natin. Yes, Naman pero ako. yun nga pala, dapat bilang bata pa, dapat tayo ay maging masinop din, no? Yes. Yung obligasyon or parang yung financial obligation natin na tayo naman ay makapag-ipon doon sa mga binibigay nila sa atin at pahalagahan, syempre, Yes. yung pagod ng ating mga magulang. Yes. At alam mo ba kung bakit pinag-uusapan ito na ngayon sa kasalukuyan? Kasi nga sabi natin, nakasalalay na rin sa tinatahak nating landas ngayon. Lalong-lalo na tayo ay nasa modern age na, modern world. Nagmamahal na ang bilihin. Totoo. Nagbabago ng estado ng ekonomiya natin, Oo, 'di ba? tama. Ngayon apektado tayong lahat. Hindi Yes, lang tayong yes. mga nakatatanda, Working. kundi pati sila. Kaya dapat sa kanila pa lang, sa edad pa lang ninyo, dapat na pagpaplanuhan nyo na ang bagay na ito. Tama. Well, ang usapin ng basic entrepreneurship at financial literacy, kaalaman sa Pananalapi. pananalapi at ang basic na pagiging entrepreneur, young entrepreneur. Young entrepreneur. Actually, marami ng young entrepreneur. Yes. Yeah, marami social na. media, no? Yes, Ginagamit mapapansin sa- natin yung mga estudyanteng nag-aaral, nag-online Yes, saving sila, selling. di ba? Ang galing. Oo. Tapos naranasan din natin, no? Nung hindi pa panahon ng Ma'am Lisa, wala pang Facebook noon, nagtitinda tayo sa eskwelahan. Yes, may Yes. mga pa-order tayo, no? Naalala ko Yes. noon, before ako umuwi ng bahay, every other day, ginagawa ko yun, Ma'am Leonor. Ako ay nagka-canvas muna kung sino yung bibili ng gulay namin. Yes, Sitaw, oo. saluyot, mga gulay namin na tanim, no? So, kinabukasan, ibebenta ko yun. So, pambaon ko yun at the same time, panggastos namin sa bahay. Sa amin naman, sinanay ko kasi mahilig magluto ng bukayo. Yung Wow, bukayo sarap na nun, yung Sir Hec. nyog na nilalagyan, yung parang Makakagutom. kinakaramelize siya, Oo, di ba? caramelize. Tapos, magsasabi ako sa mga classmate ko, bukas magtitinda ako ng bukayo kasi nanay ko magluluto. Pero magkano lang yun, Ma'am Lisa? 25 centavos lang. Yung isa. Makakabili ka na isang bilog ng bukayo. Pero dahil siyempre, ang nanay ko, expert sa pagluluto niya, nauubos isang garapon. Wow, ang sarap O, di ba? nun. Kapag nakalako ka ng halos 4 pesos, ang halaga, ang 4 pesos nun, katumbas na ng 40 pesos, Yes, Ma'am Lisa. ngayon, diba? May dalawang 25 cents ka, pambaon ko na yon sa 2 araw. Kasi yung baon ko nung ako'y nag-aaral ng grade 1 is 25 centavos lang, Ma'am Leonor. So may bahagi ka na doon May, sa may lahat. lugaw na ako. Isang basong Champurado lugaw na. na yun, ng champurado. Champurado. O, di ba? Opo. Naabutan mo ba? Ilan ang baon mo ng grade 1 ka? Wala akong baon noon. Parang feeling ko, ano Sa isang siya, linggo, 2 beses lang ako gagastos. Ay, Ganon. ang galing naman ito. Oo. talagang masinop ang Masinop ating ako. kasama, no? Ako kasi Ating RP 25 ngayong cents. araw na to. Oo. Ayan. So, importante talaga ang financial planning o pagpaplano sa usapin ng financial. So, tanungin kita, Ma'am Lisa, ano ang financial planning? Wow. Magandang tanong yan, Sir Hec, no? Salamat sa question. So, para sa ating mga kabataan, ang financial planning or pagpaplanong pananalapi ay naglalayong i-maximize yung ating mga asset, no? Ano ba yung mga asset natin? Yan po yung mga meron tayong naipundar sa ating tahanan. Matugunan din daw ang ating mga layunin sa pananalapi. Yes. No? So ano ba yung mga pangangailangan natin na kailangang tugunan, no? At syempre, ang financial planning din po ay mahusay. Ito yung sinasabi na mahusay na pagpaplano sa pananalapi na nangangailangan ng pagkakaroon ng mga detalyado or ng Daloy.
pera, nangangailangan ng ipon, no? Pwedeng utang, pwedeng pamumuhunan or investment, pwedeng sa ating mga insurance, at pwede rin tong mga ang tawag doon, bagay na nakakaugnay doon sa ating mga pananalapi. So, ibig sabihin, lahat ng ito, pwedeng financial na pera na nakikita natin or doon sa mga negosyo natin na hindi lang sa magulang natin no, nanggagaling, kung hindi sa atin mismo. Yun nga yung nabanggit ni Sir Hector kanina, na bata pa lang siya, bata pa lang kami ay naranasan na naming magtinda, naranasan naming magnegosyo para hindi po kami nag-ihingi ng pambaon sa aming Sa mga magulang. magulang. Kumbaga doon na namin, Ma'am Leonor, kinukuha. Yes. Hindi naman problema ang ating mga magulang. At kung anong gusto naming bilhin, nabibili namin dahil doon sa mga negosyo na naisip namin na nakakatulong kami sa pamilya, at the same time, meron din kaming mabibili sa gusto naming bilhin. Yes. And syempre sabi nga natin, matugunan ang mga layunin, Ma'am Leonor. Yes. Di ba, number one, tayo naman kasi, sabi natin, pag may pera rin tayo ngayon sa nagtatrabaho sa atin tatlo. Kapag pag sabi natin, ay, sweldo na sa akin, sweldo na sa katapusan, may layunin ka na. Di ba? Kung saan mo ilalaan ang pera Sabi mo. nga, 'di ba? Bago pa lang parating yung sahod, sa isip mo, Nakalista nakalaan na. May nakalaan nataglaan na. Oo, may nakalista nakalaan na. Yung mga bata, ganun din. Yung mga kabataan, ganun din eh. Kapag sabi ng sa bata, pag binigyan ako ni nanay ng 20, di ba? Pag binigyan ako ng 20 pesos ng nanay ko, yung 10 lang ang gagastusin ko. Kung pwede kong lakarin na eskwelahan, lalakarin ko na lang para yung 10 piso, siya yung iipunin ko Yes. araw-araw. Ganun yung mga layunin. Tama? Sa actual So, natin na youth development session, meron tayong mga ganong estudyante na to save lang yung pera na yon. Like for example, yung pamasahe nila, babudget na nila. Papunta, pabalik, magkano pamasahe. The rest doon, hindi niya na yon gagastusin. Dahil may kanin naman daw siya na baon at tubig. So, isi-save niya na lang yon. Nakakabilib yung mga batang ganun. Yes. Na nakikita nila, Ma'am Lisa, yung sakripisyo ng magulang. Yes. Sa At kanilang syempre, magulang. oo, doon na rin, Sir Hector, sa taas talaga ng inflation rate natin no, sa Yes. Pilipinas. Sobrang Na kailangan mamahal ng talaga ang bilihin. todo Kailangan tipid. diskarte din po talaga. Yes. Tipid at Tipid sinop at- sa Yes. pananalapi. Yes. Ayan. So, Ma'am Leonor, pwede ba kitang tanungin, ano naman ang tinatawag na pinansyal na proseso? Yan. So, syempre, kung may pera tayo, di ba, hindi lang sabi na pera lang yun siya. O negosyo, may negosyo lang tayo. Dapat mayroon yun siyang proseso. So, ang proseso dapat ay, isa yun siyang roadmap. Para siyang nagmamapping ka. O, yon. Para siyang roadmap o para siyang cash flow. Yun siya. Na kung ano yung para sa pinansyal na hinaharap para sa lahat, 'di ba to, para sa lahat. So dapat nakalista doon kung ano yung mga pagkagastusan mo, Very dapat good. hindi mo lang pina-priority yung mga pangailangan mo. Dapat kino-consider mo rin doon yung kung yung utang mo dapat merong nakalaan. Kung may negosyo ka nga talaga, dapat meron ka doong nilalaan na maintenance. Yes. Ganyan. Dapat, syempre, ang pinakamahalaga dito, yung health dapat pinaglalaanan din natin. Kaya dapat tayo ay membro ng mga insurance. Dahil once na nagkasakit tayo, once na may negosyo tayo at nagkasakit tayo, kung wala tayong insurance, hindi tayo member ng mga insurances company, posibleng yung inipon natin is mapupunta lang doon na hindi naman natin hiningi, di ba, Sir Tama. Hector? Tama yan Tama. siya. Yun. So, doon sa insurance na nabanggit mo, ma'am, no? Sa dami talaga ng cases ng mga nagkakasakit ngayon. Siyempre kapag kabataan, sila ngayon, di sila aware kung ano-ano lang kinakain nila. Yes. Hindi tayo nagiging aware sa ating kalusugan, ng mga pinapasok natin sa ating katawan, kung healthy ba yan o hindi. Pagdating doon sa insurance, ito yung sinasabi na sila ay beneficiaryo ng ating mga magulang. Kasi kapag minor age pa, ay hindi pa siya pwedeng kumuha ng insurance, no? Pero mayroon namang iba na sa mga educational insurance, meron kasama na rin yung mga accidents and health insurance. But then, kalimitan po talaga, mas maganda na yung magulang natin may insurance and then at the same time, beneficiary din yung mga, anak doon sa insurance, no? Tama po yun. So, sabi nga natin, roadmap siya. Dapat mailaan doon sa mismong dapat paglalaanan. Yes. Kasi sometimes, pag wala ang financial planning, ano yan
parang anything you want, everything you want, parang gano'n na lang na, uy, wala. Pero pag nakapagtataka, di ba, minsan may 1,000 pesos ka. Tapos, binawasan mo, bumili ka. Tapos, sasabihin, nasaan napunta? Kasi nasira na yung financial Nasira na planning mo. yes. Kumbaga, nabaliwala kasi yun, hindi mo siya ginamit. Tama. Ngayon, hahanapin mo kung saan na napunta. Oo. So, walang roadmap. Hindi mo na siya maisip kung saan mo ginastos. Yeah. Oo. Naranasan ko yun. Minsan, di ba, Ma'am Lisa, pupunta ka ng Yes. palengke, parang ang bibilin mo ay ganito lang kasi ayon doon sa checklist mo. Oo. Oo. Pagkatapos, nagbago yung isip mo, nawala ka sa roadmap mo. Kasi nawala wala ka. nakasulat doon kasi gusto mo. Oo. Yun. Oo. Basta So, gusto mo kahit lang. na wala nakasulat doon, Kaya wag kang Nasira. pupunta ng mall. oh, Wag kang pupunta Once- ng mall. saan Once lang tayo napunta lang pupunta, sa Sir once. Hex? Sa Baywalk. Wag lang tayong bibili kasi, ng oo. Ako kasi mga- hindi ako pupunta ng mall. Alam mo kung bakit? Baka kasi Bakit? ma-encourage ako to buy yung mga Something, gustuhan ko. Pwede naman Oo, kasi siguro ako medyo ako mahina ako sa tukso eh. Ganun. Okay. So, kung kilala mo ang sarili mo, katulad ni Sir Hex, so, kung talagang hindi matiis, so, don't go Oo. there, Ako no? kasi ang Lalo hilig na- ko niyan, Ma'am Lisa, pag nagustuhan Tama. ko yung bakursunada ko, yung design, yung kulay, ay hindi dalang bibilhin ko. Pero yun. yung mga kabataan Kahit natin, wala kang pera. Ma'am hindi, Leonor, syempre dapat may pera ka. Pero gusto yun ng nga, mga kabataan natin mag-malling. Alam niyo kung Yes. bakit? Mag-window shopping lang and then palamig sa mall, di ba? Oo. Maganda din naman tanong nga ni Ma'am experience yun. Leonor kanina, paano kung wala kang pera? Hindi. Kaya nga sabi ko, pupunta ka kasi, di ba may roadmap ka? Di ba? May checklist ka. Pero napagawi ka doon dahil sobrang init ng panahon, gusto mo muna palamig. Siyempre may pera ka rin. Oo. Kaya lang, yung dapat mong bilhin sana ng ayon doon sa checklist mo, sabi mo next time na lang kasi gusto ko yun mabili. Yun. Yun, nasira na yung Oo, plano. nasira na. Isa rin yun sa mga challenge na kinakaharap na karaan ng YDS na tinalakay ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, kasi 'di ba syempre pera 'yon. Once na binigyan sila, syempre minsan may mga allowance, may sobra-sobra yung pera ng nanay. So ibigay sila, sige 100, good for 1 week na 'yon. Yes. Sino dito sa inyo yung 100 pesos is natipid pa, nakatipid pa? Or sino dito sa inyo sa loob ng isang linggo, 2 days pa lang or 3 days pa lang ubos na. So may mga bata na nagtaas ng kamay na nakasave, mayroon naman na nagtatawanan lang. Sabi ko, alam ko yan, yung mga nagtatawanan na yan, minsan may parcel yan at nagugulat na lang yung pere. Alam mo, Ma'am Lisa, nakakatuwa, di ba? Minsan kasi, oo nga naman, tayo kasi masyado tayong, minsan pag alam nating may pera pa tayo, sige lang. Go lang. Go Go lang lang. ng go, di ba? Pag click mo ng sa Shopee or Lazada, and then nagustuhan mo, then order, Then di ba? order. O yun. Alam mo, Sir Heck, Place ng order. Ma'am Lisa, isa pala sa magandang cash flow, nasa isip pa lang natin. Dapat daw, kung magkano yung sinasahod mo sa isang araw, dapat hindi lalampas doon yung gagastusin mo. Yes. So, dapat ipasok mo na daw kaagad doon yung kinain mo. Like for example, sa tanghali, kanin, ulam. Kung kumain ka sa bahay, sa tanghali, kakain ka ng kanin at ulam. So, magkano ulam, magkano kanin. So, ang natitira doon sa sahod mo, meaning to say, ililes mo pa doon yung pamasahe mo, nakasave ka na. Correct. Ganon. Correct. Kasi once na lumampas ka doon, like for example, 450 to 500 yung arawan mo. Sa isang araw na gastos mo, ganyan kalaki or sumobra pa dyan, wala kang nasisave doon. Kaya nga, for what na Negative. nagtatrabaho ka? Oo, for Diba? what? Wala Yun. siyang Okay. So, may mga proseso kung paano gawin ang iyong plano sa pananalapi. Una, pagtakda ng layunin o how do I see myself 5 to 10 years from now. Ang tagal na natin nagtatrabaho, Ma'am Lisa, pero ako sabi ko nga, although na wala naman akong maraming ipon, pero meron akong investment. Di ba? Yes. Kahit paano mayroon ka rin naman nabili para sa Yes. tahanan mo. Tama. Di ba? Yun. Pero sabi nga natin, how do I see myself from now? 5 Diba? years from now. 5 years Parang, to 10 from now. Ano to, Sana sir? Maganda yan, Sir Heck. Alam mo kung bakit? Naalala ko to when I was high school. Ginawa ko yan eh. Ako, 5 to 10 years Yes. from now. So, yung pangarap ko plus yung gusto kong marating sa buhay, yan ang sinulat ko. Correct. Tinago ko pa yun eh. At nagawa mo naman. Actually, may mga natapos na doon, maliban na lang doon sa master's degree and travel abroad. At saka Wow, may ganon. may ganon. At saka Yun na lang po. alam ko,
nag-asawa ka agad eh. Oo. Kaya yun, Kaya hindi nasira naman- yung 5 years Oo. mo, 5 to 10 years mo. Yeah, kasi Oo. I am planning sa mga kabataan, no? So, yung 5 years to 10 years from now, magandang gawin to. Gawin niyo Yes, po ito oo. ngayon kung nasusubaybayan niyo. Actually, sinulat ko po doon na become a nurse someday, natupad Pero yung yun, pag-aasawa mo, wala doon Pero yung kasama. pag-aasawa ng maaga, after the board exam, after I become a nurse, na mag-asawa agad, wala doon, syempre. yun. But then, na-fall in love ang inyong ate. So, yun. But then, yung hindi na lang nami-meet doon is yung mag-travel abroad and maging master's degree holder. Yun na Yeah. lang po, 5 to 10 years from now. Okay, Magandang gawin yun. Oo. Ma-inspired yan sila, Sir Heck. Correct. No? So pangalawa, subaybay ng cash flow na nakahanay sa kanilang mga layunin. Tracking their cash flow. Ayan. Yes. Yan So, ang Ma'am kanina, Leonor, yung tinalakay oo, natin. yung sinabi mo kanina. No, so dapat yung cash flow natin o yung listahan natin na nakalagay doon yung mga gastusin natin, dapat sinusubaybayan natin yon at dapat ay nasusunod natin yon. Hindi dahil may pera tayo na pumunta tayo sa ganitong lugar, katulad ng Baragatan. So sinama ka or sumama ka sa mga kaklase mo, nakakita ka ng isang bagay doon na cute dahil meron siya, sige gusto ko ibibili na lang ako. Yung Yeah. ganon. Oo, hirap nun, diba? ha? Hirap Okay. yun. Pangatlo, bumuo ng isang prinsipyo sa budget o savings plan. Oy, importante yun. Yun. Mm-mm. Hindi Okay? dapat negative, dapat Yeah, laging positive. Pang-apat, True. magbukod ng particular na halaga para sa emergency. Yun ang Yes, importante, tama Ma'am Lisa. yun. Sa tingin ko, ito ang very important din po talaga sa atin, sa mga kabataan, no? Hindi sa bawat panahon ay malusog ang pangangatawan ng ating mga magulang, no? Tulungan natin po sila, especially sa kinikita, kung hindi naman kalakihan, na nakikita natin yung kahirapan na dinaranas din natin ngayon dahil sa mga mahal na bilihin. So sana kung hindi man nakakapagtabi ang ating mga magulang, I hope na kayo yung mga bata o mga anak ay mayroong naitatabi pagdating ng emergency. No? Yes. Yes. Panlima, ang kahalagahan ng pagtitipid, Ma'am Leonor. Yes, dapat nating pahalagahan yung kahalagahan ng pagtitipid. Kasi if in case na mayroon tayong hindi inaasahan, at least mayroon tayong madudukot na hindi na tayo hihingi dun sa mga parents natin. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nandyan palagi sila sa tabi natin at madali natin silang lapitan na mayroon din silang pera. Yes. Yun. Dahil dyan, kailangan ng strategic planning, no? Yes. So, sabi nga dito, ang strategic planning daw, strategic plan includes dito o kasama dito ang mission, Yes. no? Ano ba yung ating tinatanaw? Ano ba yung kahalagahan para sa long-term goals natin, 'di ba? And action plan. So dapat meron pala tayong action plan, Ma'am Lisa. And yung well-written strategic plan, ito yung nagche-checklist tayo, gumagawa tayo ng nakatala mga siya. listahan, nakatala lahat ng mga ginastos natin, kinita natin. Importante yon para nababalanse or nakikita natin saan ba napupunta yung pera na ating ginagastos o ginagamit. Ayan. So, sabi nga dito, paano ito naiba sa strategic thinking mula sa strategic planning, Ma'am Lisa? Ayan, strategic thinking ay isang critical na paraan ng paglikha at pagsusuri ng mga layunin, plano at bagong ideya. Ayan, so bagong ideya, Ma'am So Leonor. dapat hindi ka lang nakastick into one. Dapat may iba ka ring mga ideya. Yes. 'Di ba? Mm. Sa halimbawa, Importante yun. halimbawa sa negosyo, nalugi ka doon sa napili mo o na-select mong negosyo. So mag-stick ka na lang ba doon? So syempre, halimbawa kung ang negosyo mo is sari-sari store, mga kapitbahay mo is sari-sari store. Nalugi ka dahil nga kapitbahay mo mga sari-sari store. Pare-pareho ang tinda Pareho. ninyo. Oo, pare-pareho kayo. So dapat Kung mag-iba magtitinda ka. ka ng sopas Mas mabenta yun. sa office, may nagtitinda rin sa kabila ng sopas, so magtsampurado ka. Oo, Oo. dapat Para ganon. hindi para Para ganon. unique. Oo. So strategic thinking 'yun, 'di ba? Kumbaga, yung mga possibilities, mga tendencies dapat alam mo rin 'yun. Para hindi kayo parehas malugi, Yes. no? Yes. Parang ganun din sa pagtatanim sa mga magsasaka natin ng mga magulang, no? Kapag yung kapitbahay mo ang tanim ay talong, huwag ka na magtanim ng talong, okra naman sa'yo. Diba? Para may variety. At nang sa ganun, Tapos, syempre, alam mo rin dapat pamahalaan yung source of yung mga resources Oo. kung saan mo kukunin. Kunin. Kung ang Dapat may halimbawa, supplier oo, ka.
Tsaka alam mo, yung hindi ka masyado magagastusan sa pamasahe. Pagkatapos, di ba, ang hirap nun, buminta ka nga, nagpagod ka nga, pero lugi ka naman pala. Dahil sa Yes. pamasahe pa lang, Malaki malayo na. malaki ng ginastos mo. Parang ano, Sir Heck, yung patok ngayon sa mga kabataan natin, yung pagtitiktok, no? Oo. Sa TikTok, maraming negosyo yan dyan, di ba? So, parang, halimbawa, meron silang ipopromote na mga ginagamit Beauty nilang product. beauty product. Yes. So, isa yun sa mga, kayo na proven and tested na sa inyong sarili. At then, pinopromote nyo na, doon pumapasok yung income nila, no? Yes. So, hindi naman lahat ng Nag-affiliate. kabataan ay magkakaklase sila, grupo sila, pare-parehas yun yung ano nila na binibenta. Hindi, magkakaiba-iba sila. So, may Yes. strategic thinking sila. Ayan. So, ito naman, business planning o layunin, no? Sabi rito, ang business planning o layunin at plano ng mga pangunahing aktibidad ng negosyo ng kumpanya ay ang pag-uugnay ng financial strategy at pagpaplano sa negosyo. Pag-uusig sa mga layunin at ng kumpanya at pag-maximize ng daloy ng pera. Ima-maximize dapat yun. Yun nga kanina yung parang nakatala siya kung ano yung pagkagastusan. Yes. Para katulad yan, di ba, sa mga kumpanya, dapat i-consider natin doon yung space natin, yung rental doon, yung kuryente, tubig, yun yung mga tinutukoy doon once na may pwesto ka na talaga. Yes. Ayun. Alam mo, mahalagang pag-usapan talaga ito. Actually, ito yung pinag-uusapan natin, basic pa lang ito. Tayo ay nagsisimula pa lamang. So Pero, parang, Sir Heck, dun sa mga kabataan, kung i-apply nila ito ngayon, no? Kasi kapag sinabing company or kumpanya, masyadong malaki Malawak. yun eh, malawak. Ano ba yung pupwede nilang masimula na maliit na negosyo? Doon sa mga baon na naipon nila. May naisip na ba kayo, guys? No? yes. Doon Diba? sa ano natin, sa actual talaga na youth development session, meron na akong na-prove na mga bata na nagnenegosyo na. Meron nga Sir Hector, Ma'am Lisa na nagsusosyo na eh. Wow. Sa negosyo. Ano? Yes. Ang galing oo. naman. Mas maganda, alam mo, ang kalimitan kasi sa sosyo, dapat lang, ito kasi sa mga young professionals, tayo pwede, pero sometimes yung ibang mga, pag medyo umangat na, meron ding negative, Impact. Oo, Impact. impact. Kasi minsan Partnership. meron na yung partnership hindi naging maganda. Parang yung iba nasa umpisa pa lang. But anyway, maganda ang sosyo o kasosyo sa negosyo kasi nga, mas yung idea mo tsaka idea ko na pagko-combine natin, pwedeng maging successful yung Yes. ating negosyo. Pero sometimes, kapag dumating na sa punto ng when it comes to financial Management. problem, Problem. nagka-problema, Doon. parang doon magkakanya-kanya. So, okay lang din kasi pero sabi nga natin, yung strategic planning, strategic thinking, Thinking. ano yun, important yun. Para Importante. naman kahit solo ka, Mm-mm. kaya mo umulan. Kaya mo. Actually, Oo, kahit diba? solo naman. Sabi nga, strategy without process is Is a little more than a wish. Parang Mang nag-wish Dinor. ka lang. Parang 'di ba like for example minsan sa mga New Year's resolution yung mga ganun. May birthday mo, nag-blow ka ng candle, tapos nag-wish ka. So after tinanong ko sila, so anong nangyari doon sa wish? Wala. Kasi Wala. wala siyang planning, wala siyang Yes. thinking, wala Yes. siyang process. Yes. Yun. Parang ano lang parang that time, ito yung gusto ko, pero wala ka na, ito lang, halimbawa, nagkabigay mo, nag-blow ng candle. Wish ko ito, pero Hindi na isa after that, wala Wala naman na. kasi wala nga dito, Oo. 'di ba? Wala sa puso. Tama. Yon. Pero sana dapat yung panimula nating ito tungkol sa basic entrepreneurship ay makita rin ng mga kabataan na nanonood na oo nga naman, marami naman pwedeng gawin kapag Sabado at Linggo, kapag walang pasok, panahon ng bakasyon, Yes. pwedeng mag-ipon ng pera o Oo. tumulong sa pamilya, 'di ba? Hindi naman natin ipinopromote na kailangan nilang magtrabaho, Oo. kundi yung mga simpleng gawain na Yes. pwede silang makapag-invest Pwede or nilang pwede silang makapag-ipon ng pera mapagkakitaan. katulad ng Ma'am Lisa. Di ba may mga kabataan tayo na nagluluto ng mga fishball, Yes. banana cue, kamote cue, tas nilalako nila doon sa mga kapitbahay.
pwede po Pwede yun. yun. At Meron gawing naman- libangan ng pagluluto. Yes. Di ba? Oo. Nakakatuwa Kaya kaya. Meron na rin ang mga nag-YouTube na mga kabataan natin, no, na paano gawin ito, paano iluto, paano yung proseso Yes. ng ganong mga Nagdi-DIY. klase. Yes, tama oo. ka dyan. Alam mo, yung mga So- bata, no, nung panahon ng graduation, natuto silang gumawa ng garland na lei, di ba? At Lei. tapos mga corsage. Oo. Mga binibenta nito, mga bouquet Tama. na gawa sa ribbon, Eto gawa pa, Sir sa... Heng, Oo. tips natin sa mga kabataan ngayon. 'Di ba? Kikita sila dahil sa ano nga ang meron sa buwan ng November? Buwan ng Buwan mga ng mga Oo, ng ano yan, ng November 1. pag-aalaala sa mga namatay. namatay. Oo, pwede kayong magnegosyo. Alam niyo po ba? Naranasan ko to, Sir Heck. At ako'y gumawa ng, yung dati uso pa nun yung ano, yung crepe Crepe paper. paper. Yung pag umulan, kumukupas yung kulay ng bulaklak. Marunong Oo. akong gumawa ng rose. So, Yeah. nagbibenta kami ng isang lata. Tapos, iniikot ko yung buong barangay namin. Manghihingi ako ng lata ng gatas ng mga bata. para At doon ko tutusukan ilalagay ng yung, ano. yung saging, yung puno ng saging. Tapos, tutusukan siya ng bulaklak doon. Oo. Made of crepe paper. So, kung may naiisip na kayo ngayon, no, baka may naiisip at makapag-isip na magbenta ngayon, patok na negosyo yon ngayon. Yes, yung kapitbahay ko, alam mo, nung panahon ng ng Valentine's Day, Oh. 'di ba, gumagawa siya ng chocolate bouquet, Yes, paper chocolate bouquet, bouquet. paper And money, yung ganun. other, Sir Heck, yung bouquet made up of yung handicraft. Oo, Yeah, handicraft. May mga kabataan tayong ganun. Meron Baka tayong ganun. gusto nyo pang i-discover ang talent ninyo, pwedeng ibenta online, pwedeng i-promote dyan sa mga Facebook kapitbahay page, mga at sa mga kapitbahay. classmates. Di ba? Ang dami ngayong mapagkakakitaan. Tsaka Sobra. marami na sa YouTube ngayon na Na makikitang DIY na Oh, pwede nilang DIY. aralin. Ayan. Sa mga Sir Heck, Ma'am Lisa, sa actual din na YDS na kinanda ko, merong bata na madiskarte siya. Sabi niya, yung depende daw, seasonal daw yung negosyo niya. Kasi depende doon sa season kung ano yung patok. Yes. Kung ano yung merong, Oo. yung ano ang meron na pwedeng pagkakitaan, ito, graduation, Yes. graduation day, araw na mag-graduate, dami niyan. Tapos Valentine's Day, Christmas, di ba? Yes. Birthdays, ang birthday kasi araw-araw meron. Meron. Magkukontrata ka lang naman. At True. kapag nakita nila online na maganda yung output mo, maganda yung binibenta mo, yung ano na ang mismong lalapit at makikipag-connect sa'yo. Yes. Right? Ayan. Yeah. So, ayun po, no? Sana yung kaunti naming diskusyon, meron kayong napulot na aral o learnings na pwede ninyong magamit. Pero ang sabi nga namin, sa usapin na ito, ini-encourage namin kayo mga kabataan na mula ngayon, umpisahan nyo na ang pagsisinop ng pera. Kapag may mga pagkakataon na kaya nyong mag-ipon, isipin ninyo na magagamit nyo ito, lalo na kapag mga panahon ng emergency. Dapat matutunan ninyo yung tinatawag nating kung desire yan or wants mo lang, isang tabi mo muna, unahin muna yung mas priority. Ang sabi nga dito sa ating tagline, no? Not only to work hard, but work smart. Wow. Yan. Diba? Gamitin ito. Yes. Use your coconut shell. Oh, no. Wag mong gagamitin yung takaw tingin na lagi Yes. ka nakababa doon sa Shopee at Lazada Tama. for your order. Oo. Right? Okay, Ma'am Leonor, your final say? Yun na. Na dapat doon dito sa financial literacy na hina-highlight dito na dapat ay may plan ka, may strategy ka, at syempre may process. Hindi lang siya wish. Wow. Ma'am Lisa? Yeah, so we hope na sa ating mga kabataan ngayon na sa konting panahon na magkasama tayo or na ilathala namin ito sa inyo, naway meron po tayong maitatabi na sa baon. Paunti-unti kahit maliit ay meron po tayong maitabi at pahalagahan natin yung sakripisyo ng ating mga magulang. No? For us na kung ano man ang mangyari, meron po tayong huhugutin. Ayan. Thank you so much, Ma'am Lisa and Ma'am Leonor, sa Thank inyong you, mga Sir Hector, naibahagi. Ma'am Lisa. At sa inyo rin po mga kabataan, sana ay marami kayong natutunan. Thank you so much sa patuloy na pag-antabay. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po tayo and God bless us all. Thank you. Thank you. Ayan, Ma'am Lisa,
this is your final words na papakinggan namin. Thank you. Sasabi lang namin, thank you so much. Pwede ka na magpaalam sa ating mga benepisyaryo. Grabe naman, Sir Hec. Okay, so for now, Ate Liza is signing off na po. Tayo'y magkita-kita muli. Makikita nyo rin po ako kapag kayo ay napagawi dito sa Puerto Princesa City. Diyan lang po ako sa may Santa Monica lang din. So, hoping na ang kalusugan, health is wealth, atin pong pangalagaan. Naway marami po kayong natutunan sa ating youth development session. No po? Any sa mga lugar or barangay na aking nahawakan, I know mamimiss ninyo ako. And then, mamimiss ko rin yung mga Pantawid beneficiary. But then, alam ko na saan man tayo magtagpo, just a smile. And alam ko na kung sino kayo. No, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, sa ating mga parents, sa ating mga kabataan na though na sobrang busy ninyo, but then naglalaan pa rin kayo ng panahon para sa inyong matututunan sa mga conduct natin ng YDS. And then, hindi man sa ngayon na nandyan pa rin si Sir Hector, Ma'am Leonor, and ang aking mga kasama sa ating online youth development session. So maraming salamat sa inyo. Annyeonghaseyo, mahal ko kayo. Good luck, Ma'am Lisa, and thank you so much for everything. So, yon gaya ng wish namin. We hope na maging successful ka sa iyong bagong tatahaking karera sa buhay. Good luck and God bless. Thank you so much. Masarap namnamin ang tagumpay kapag ito ay iyong pinaghirapan at pinagsumikapan. Ngiti, galak at walang kahulilip na saya ang iyong mararamdaman. Batid nating hindi ganun kadali, masungkit ang pinakamaningning na bituin ng ating buhay. Subalit, hindi natin kailangang huminto sa pag-abot nito. Ang mga mabibigat na hamon at pagsubok ay kabahagi na ng ating buhay. At dahil sa paniniwala natin sa Poong May Kapal, na sa tulong niya ay patuloy tayong nagsusumikap. At dahil din sa pagtitiwala natin sa ating sarili, na kaya nating gawin ang lahat. Walang imposible kung ating nanaisin, sapagkat tayo ang bumubuo ng ating landas na tatahakin. Maaring minsan ang ating landas ay mabato, madulas at maputik. Subalit nagpapatuloy tayo sa nais nating marating upang masilayan natin ang tunay na kaliwanagan ng buhay. Isang magandang araw sa ating lahat. Ang kwentong ating matutunghayan ay larawan ng kahirapan, katatagan at tagumpay. Ang pamilya ni Sherwin Zamudio ay isa lamang sa maraming kwento ng pamilyang katulad nila. Ang kalagayan sa buhay ay hindi naging hadlang upang makamit ang isang pangarap. Ang kwentong masalimuot, ngunit puno ng pag-asa at pag-asam ng pangarap. Kwentong puno ng kulay at ng inspirasyon. At kwentong nagpapatunay na kapag natapos ang ulan, ay may isang makulay na bahagharing masisilayan. Halina at ating tunghayan ang kwento ng pamilya ni Sherwin Zamudio na mula sa Sitio Yakal, Barangay New Ginlo, sa bayan ng Taytay. Dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Dito po sa bayan ng Taytay, Palawan, meron po kaming mahigit 7,000 benepisyaryong pamilya na aktibo pong nakakatanggap ng cash grants. Isa lamang po doon yung pamilya ni na Sherwin. Ako po si Sherwin Abellana Zamudio, salukuyan pong nag-aaral sa Western Philippine University sa kursong Bachelor of Science in Fisheries po. Bilang isang panganay po, ako yung nagdanas ng hirap po para sa mga kapatid ko. Simula pa lang po nang maliit ako.
Nakita po namin ang mga ML yung sitwasyon po talaga nila. Kahit ganun pa man po ginawa niya tumayo siya bilang magulang, bilang nanay-tatay sa kanyang mga anak kasi pansamantala pong nawala yung kanilang mga magulang. Wala pong hanap buhay si Papa. Naisip po ni Mama na magtrabaho para po makatulong sa amin. Hanggang sa mag-college na po ako, magtrabaho lang daw po siya sa puerto po para sa akin po. Pero hindi ko po alam na yun na po pala yung rason para iwan po kami ni Mama. Grabing hirap talaga niya dahil as in siya lang ang nag-survive sa kanila. Wala silang magulang sa loob ng bahay nila. As in, iniwanan sila lahat. Wala yung nanay niya, wala yung tatay niya. Lula niya lang. Pero hindi po namin ginawang hadlang yun, yung pagiging Bulacan family namin para maghinto po kami. In-encourage ko pa rin po yung mga kapatid ko na patuloy po kami mag-aral. Ako nga po pala si Sheila Samudio. Ako po ay pangalawa sa 7 magkakapatid po. And dahil po sa lack of financial, is pinili ko po na dito po magstay sa akin pong tita as a working student po. Kahiwalay po sa akin mga kapatid ko, nandun po sila sa Yakal. At sila na rin lang po talaga yung doon sa bahay. Ang tanging kasama lang po nila is yung mga lolo't lola ko po. Nagbinta po ako ng gulay para may pambili po kami ng asukal, ulam po. Saan ka makakita na nag-aaral, nagatanim ng gulay para lang may ipaano sa mga kapatid niya. Dumami na rin po yung gastos. Mga gastusin kasi lahat po kami mag-aaral. Kaya naisipan po ng lola at saka lolo ko po na kunin muna po ako dito paaralin sa Yakal po. Kaya gusto na nga sana ni Sherwin na mag-tiway sa pag-aaral. Eh sabi ko, ma'am, andito kami habang nabubuhay kami. Suportahan nyo namin sila. Sila nanay po nag-support po sa akin. Padala niya po ako ng bigas, pira po. Nagtrabaho din po siya sa malayo para lang po may patustusan din po yung mga pangangailangan ng kapatid niya. Pati din po sa lula at saka lolo niya, nagbibigay din po siya doon. Buti na lang po yung best friend ko po sa Batno, tinulungan po ako. Yung lula niya po yung nagtulong trabaho po ako sa bakery. Ginawa ko po, nag-delivery boy po ako. Isa siyang mabuting estudyante. Dapat huwaran talaga siya kasi despite nga nung kanyang mga kalagayan sa buhay ay patuloy siya na nag-aaral. Tinuruan ko siya kung anong gagawin. Na ganito ka pumunta sa DSWD, pumunta ka kay Mayor, maghingi ka ng tulong kung anong maganda. Awa po ng Diyos, nakahingi din siya ng tulong. Ang DSWD po ay meron pong programa na tinatawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So ito po ay isang national government program na ini-implement ng DSWD na may layunin na maitaguyod yung mga pamilya, maitawid sa kahirapan patungo sa maunlad na pamumuhay. Kaya dahil po sa Pantawid po, malaki po yung nabago sa amin. Kasi po bilang estudyante po, natutulungan pong yung mga bayaran sa school. Dati po nung hindi pa po kami kasali sa Pantawid, is hirap na hirap po. Marami sa ating mga estudyante na hirap talaga, pero with that assistance from our government, marami po sa kanila ang naipagpatuloy ang pag-aaral. Malaking tulong po para sa mga kapatid ko, sa akin po, unang beneficiary po ng pambayad sa school, sa mga project, hanggang sa pag-18 na po ako, wala na po ako. Yung mga kapatid ko naman po nang nakikinabang ngayon, malaking tulong din po sa kanila po. Ngayon na high school na po. Yung natangkap namin sa Pantawid, yun na po yung pambayad namin sa school. Kaya po yung kita ni Papa is para na po sa amin, para po sa pagsalog ng bahay. During the calamities, meron din pong programa ang ating gobyerno. Ito po yung pamamahagi ng immediate relief or yung tinatawag po nating disaster response. Yung pamilya po nila Sherwin ay isa sa naging benepisyaryo dahil po talagang totally devastated ang kanilang bahay nung panahon na yan. Nasaksihan ko po kung paano po nag-provide ng assistance ang ating local government unit ng Taytay, particular po ang ating DSWD kay Mr. Sherwin Zamudio, na kung saan siya po ay ang ating napiling purpose beneficiary. During that time,
after the disaster of after the typhoon Odette, we provide logistical support doon sa mga personnel ng DSWD to bring the program ng LGU. Yun po yung sa purpose po. Ito po yung aming bubong na donate po ng mga DSWD, yung kahoy na nakuha po namin nung sa cash assistant po from national, ano po yun. So, sana po itong kwento ni Sherwin ay magsilbing inspirasyon sa mga kabataan na huwag maging hadlang ang kahirapan para magsumikap sa buhay at tulungang mapaunlad yung bawat pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Sherwin. Ang kwento ni Sherwin ay sumasalamin sa napakaraming realidad sa ating lipunan. Ano-ano itong mga realidad na ito? Mga anak na kinakailangang iwan para makapaghanap buhay ang mga magulang. Pagkakaroon ng lolo at lola na tumatayong guardian. Panganay na anak na kinakailangang kumayod para matulungan ang kanyang mga kapatid, para makapag-aral ang kanyang mga kapatid, at mga individual na piniling lumaban sa lahat ng hamon ng buhay. Napanood natin sa video ang determinasyon at positibong pananaw sa buhay ni Sherwin. At sa kwento ng kanyang buhay ay malinaw rin nating nakita ang iba't ibang institusyon na tumulong at umagapay sa kanya. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Sa kwentong ito, si Sherwin ang bida at sa kanyang tagiliran at likuran nakaalalay ang mga tao na naniniwala sa kanya, pati na yung mga ahensya ng pamahalaan na sumusuporta at naghahatid ng maagap at mapagkalingang serbisyo. Nawa ay magsilbing inspirasyon sa atin ang buhay ni Sherwin. Pero si Sherwin kasi isa lang sa mga tinutulungan ng DSWD. Kaya't marami pang Sherwin ang nais namin na maipaabot sa inyo na hindi lang si Sherwin nag-iisa. Marami sila na mga mahihirap na nagsisikap para magtagumpay sa buhay. Maraming salamat. Tunay ngang kapag may ninanais, kapag nagsumikap ay may makakamit. Si Sherwin ay nakapagtapos na ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Fisheries sa Western Philippines University. At nung nakaraang buwan ng Marso, isa siya sa mapalad na nakapasa sa licensure examination for teachers. Ang katuparan ng kanyang pangarap ay ang magdadala sa kanyang pamilya sa isang magandang bukas. Binabati ka namin, Sherwin Zamudio, sa iyo at ang iyong pamilya. Ang iyong tagumpay ay patunay na walang kahirapan o hamon sa buhay ang makakapigil sa determinasyon ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagpupursigi ay inilalarawan mo na ang dakilang tagumpay ay nagmumula sa puso. Sapagkat puso mo ang nagkakaloob ng isang katatagan at isang inspirasyon upang magpatuloy. Ikaw ay isang nagniningning na halimbawa sa mga kabataan, nagtataglay ng malalim na paninindigan sa edukasyon, at sa kabila ng kalagayan sa buhay ay narating mo ang inaasam na tagumpay. Nawa ay patuloy kang magtagumpay sa iba mong panglayunin sa buhay kasama ang iyong pamilya. Binabati ka namin at ikaw ay aming ikinararangal. Isang matamis sa pagbati sa lahat ng benepisyaryo ng Sitio Yakal, Barangay New Ginlo, Taytay, Palawan. Maraming salamat sa palagiang panunood ng Electronic Family Development Session. Ito po si Hector Cepeda Niscaba. Hanggang sa muli, dito sa Kwento Mo, Ibibida Ko. Ang paghahanda para sa kinabukasan ay dapat isinasama sa mga planong pangpinansyal. Gamitin ang mga natuklasan at mga natutunan.
Ang usapin ng pinansyal ay mahalagang pag-usapan sa tahanan bilang isang makabuluhang diskusyon na may naglalayong matutunan ang kahalagahan sa pagtatalaga ng mga bagay na may kinalaman sa basic entrepreneurship. Ang financial literacy ay paunlarin dahil ito ang isang mabisang kasangkapan sa pagpaplano ng pagnenegosyo. Paraan din upang mas mabigyan ng tugon ang pangangailangan sa pananalapi. Mahusay na pagpapadaloy ng pamumuhunan. Ang basic entrepreneurship ay isang simpleng pagsasagawa ng negosyo o kalakalan. Ngunit kaakibat nito ang mabisang pagpaplano para maging matagumpay sa paghahangad na mapaunlad ang usapin sa pananalapi. Kung kaya't binibigyan ito ng isang pagkakataon na matalakay upang magamit para sa pagpapaunlad at pagsulong ng bawat individual sa larangan ng aspetong pinansyal. Sapagkat kami po ay patuloy na naniniwala Kabataan Pag-asa ka! ng bayan.